Capricorn, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang reading ninyo ngayong New Moon in Gemini sa May 27, 2025 at 11:02 a.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, so for you Capricorn, itong new moon in Gemini is happening in your 6th house. 6th house is your daily routine, yung iyong health, no? So maaring you will focus on your health. Meron kang sisimulang bagong routine na tutulong sa'yo para maging malusog, malakas, masigla. Oo. Maaring babalik ka sa fitness journey mo, mag-exercise ka, mag-jogging. So, mas ka ngayon, health conscious. Ayan. And some of you naman, maaring merong i-rearrange, aayusin sa inyong, may organize kayo sa bahay nyo or sa business ninyo, sa trabaho nyo. Kumbaga, aayusin nyo yung mga importanteng information sa inyo, mga papeles, dokumento, bibili kayo ng folder para nandun lahat yung mga kailangan ninyo. Kasi minsan, di ba, nakakalat lang yan, kung saan-saan lang yan nakatago. So, ang gagawin nyo is i-organize nyo na yung mga importanteng documents ninyo. Mercury is the planet of communication. So, nandyan rin siya sa 6th house ninyo. Maaring meron kang importanteng aaralin, i-research about your health, about yung fitness journey mo. Maaring magre-research ka ano yung dapat kainin, ano yung dapat inumin, ano yung dapat na gawing routine para mas maging malakas ka, malusog, masigla. Some of you naman, meron kayong training sa trabaho. Meron kayong a-attendan na training, seminar, para mapaunlad nyo pa yung inyong kaalaman or mag-upgrade kayo ng inyong skill set. Ayan. So, meron din tong positive aspect sa yung 4th house, which is your home life, your family life. So, maaaring iba sa inyo may pagkakataon kayo ngayon na makapag-work from home, no? So, kung yun yung isa sa mga goal ninyo, maaaring may oportunidad kayo na work from home. So, maaring nagtatry ka ngayon na apply as virtual assistants o kaya nagkakaroon ng transition yung sa trabaho ninyo na nag-open na sila ng work from home na employees, ganyan. So, I think isa rin yan sa ginugol ng iba sa inyo, lalo na kung meron na kayong family, no? At may mga anak na kayo na sinusubaybayan, na inaalagaan, na mas makakatulong to sa inyo para mas mabalanse nyo yung oras at panahon nyo sa family and also sa inyong trabaho. And meron din tong positive aspect sa inyong 2nd house of finances, your resources. Pluto is also here, no? So Pluto is the planet of transformation. So for you Capricorn, mahabang transit kasi tong Pluto in Aquarius in your 2nd house. So talagang kumbaga yung inyong finances ay nagkakaroon ng overhaul. Nag-overhaul, ganun. Maaring may endings, new beginnings, letting go, pero meron ding mga bagong opportunity for you to earn money na maaring i-explore mo ngayon. That will really help you na mabalance yung oras at panahon mo sa family mo and also sa sarili mo. Okay, let's see what is the energy of the 6th house. You have the 9 of Pentacles. Oh, wow. You have the 7 of Cups. So, may mga opportunities na nag-open sa'yo, pero you are not sure kung alin dito saan ka mapapabuti. So, kailangan dito is i-reassess mo yung situation. Ano ba saan ka ba mas magbe-benefit? 'Di ba? And hindi lang naman yun yung i-consider mo, but also yung mga sabi nila non-negotiable sa'yo, no, pagdating sa work mo, para balanse.
And then, may mga bagay na kailangan ka ng i-let go, bitawan, tigilan pagdating sa pagsasaayos ng iyong kalusugan. What is the 4th house? You have the 9 of Wands and the 10 of Swords. Oh, okay. So, this is about letting go of a situation in your home life na sa tingin mo parang nakakapagod na, or this can be a relationship with a family member na alam mong hindi na nagiging maayos yung inyong relationship, na you feel like mas maganda na magkahiwalay na kayo ng tirahan. Oo. Yung mga bumubukod, ganyan. Halimbawa, sa parents mo, you feel like ayaw mo na kinokontrol ka ng parents mo, or alam mo na, gusto mo mas may freedom. So, maaring bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na mas maging independent and to be on your own. What is this 2nd house energy? Oh, this is your energy. Maraming temptations sa paligid ninyo, especially when it comes to your finances, yung mga pwede mong pagkakitaan pero may pagka-illegal or alam mo na masyadong risky, no? Pero syempre, sabi nga nila, pag high risk daw, mas mataas yung balik, 'di ba? Oo. Pero you have to be careful with this, no? Some of you, alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin, kung nakaka-resonate kayo. Para kasing meron kang gustong subukan na opportunity to earn money, pero may pagka-illegal ng konti or merong risk na involved dito. So, make sure na you know what you're doing para just in case magka-problema, alam mo, mag-take responsibility ka at aware ka sa consequences niyan. Okay? You have Saturn and Sag in the 9th house. Some of you merong opportunities to work or to study abroad. Oo. Puro 9th house to, oh. I feel like mas nagiging positibo rin yung pananaw mo ngayon. Lalo na meron kang source of inspiration, mas nagiging competitive ka. Oo, kumbaga mas palaban ka ngayon. You want to show the world kung ano yung kakayanan mo, kung ano pa yung pwede mong mapatunayan, hindi lang sa ibang tao but also sa sarili mo. Oh, let your fears dissolve. Ayan, Capricorn, tutunawin nyo na yung inyong takot. Kasi, alam nyo, isa sa pinaka dahilan kaya may blockages sa atin at hindi natin nagagawa yung mga gusto natin is because may takot. 'Di ba? Kasi unknown yun, hindi ka sigurado doon, hindi sa'yo familiar, kaya natatakot ka. So, a time to give rather than take. So, some of you, maaring meron kayong tutulungan, mag-share kayo ng blessings ninyo, and this time, ikaw naman, yung tutulong dun sa taong tumulong sa'yo. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.